Narito tayo muli sa Scene Rundown Channel. Panoorin natin ang Fast X. Nagbukas ang pelikula 10 taon na ang nakalilipas sa Rio de Janeiro. Ang crime boss na si Hernan Reyes at ang kanyang sociopathic na anak na si Dante ay naghihintay na puntahan sila ni Dom at ng kanyang mga tauhan. Ang kanilang pagnanakaw sa Brazil ay napunta sa mga kalye na hinahabol sila ni Dante kasama ang kanyang ama. Nakarating sila sa tulay kung saan nanatili si Dom upang matiyak ang pagkamatay ni Reyes habang si Dante ay natumba sa tulay at sa tubig. Kasalukuyang araw sa Los Angeles, ipinakita ni Dom kay Little Brian kung paano magmaneho bago siya ihatid pauwi para mag-barbecue, habang si Abuelita Toretto na lola ni Dom ay dumating rin sa okasyon. Umuwi sila sa buong pamilya, sina Letty, Mia, Tej, Roman, Ramsey at Han. Matapos magbigay ng talumpati si Abuelita, kumain ang lahat bago talakayin ang isang planong pagnanakaw sa Roma na inatasan daw ni Little Nobody. Sa gabi, sinabi ni Dom kay Letty kung paano sinabi ni Little Brian na hindi siya natatakot sa anumang bagay, ngunit talagang takot rin siyang mawala ang kanyang pamilya. Ilang sandali pa, isang bugbog at dugwang cipher, Charlize Theron, ang nagpakita sa bahay. Itinago ni na Dom at Letty si Little Brian bago harapin ang kanilang kaaway. Sinabi ni Cypher na mayroon silang mas malaking problemang darating sa anyo ni Dante. Nauna siyang pumasok sa kanyang pasilidad pagkatapos patayin ang 2 guwardiya at ibunyag na inagaw niya ang mga mahal sa buhay ng mga alipores ni Cypher na pinilit silang lumipat ng katapatan upang masundan niya si Dom. Umalis siya pagkatapos kunin ang kanyang hacking tech at pananatilihin ang natitirang mga alipores para patayin siya. Lumaban si Cypher para makatakas bago bumaba sa elevator shaft kasama ang isang huling goon at nakarating nga sa tahanan ng mga Toretto. Nakipag-ugnayan sina Dom at Letty kay Little Nobody na may mga ahente na dumating kaagad at dinala si Cypher sa kustodiya. Nalaman nila na ang Rome heist ay isang setup na inayos ni Dante, kaya lumipad sila roon. Habang nasa kalye, inilipat ni na Tej, Roman, Ramsey at Han ang kanilang kargamento na lumalabas na isang napakalaking bomba. Pagkatapos ay nahack ni Dante ang kanilang mga truck upang ilihis sila sa trapiko bago tangkaing ihatid ang bomba sa Vatican. Sina Dom, Letty at Little Nobody ay humarang sa natitirang bahagi ng gang at dinala sila sa ilalim ng lupa habang tinatangka ni Dante na pasabugin silang lahat. Ang bomba ay nauwi sa pag-ikot hanggang sa mga burol at kalye habang sinusubukan ni Letty na habulin si Dante para lang makalayo ito at maaresto ito. Naabutan ni Dom ang bomba at gumamit ng crane para patumbahin ito mula sa landas ng The Vatican. Ngunit ang kasunod na blast radius ay nagdudulot ng malaking pinsala. Ang buong gang ay binansagan bilang mga terorista at nagtatago habang si Dante ay natutuwa kay Dom tungkol sa paghihiwalay ng kanyang pamilya. Sa The Agency, nakipagkita ang bagong direktor na si Imis, Jack Reacher, kay Tess, Captain Marvel, anak ni Mr. Nobody, Kurt Russell. Sinusubaybayan ni Imis ang kasaysayan ng karera sa kalye ng Toretto Gang hanggang sa pandaigdigang pagnanakaw. Sa paniniwalang ang dating director na si Mr. Nobody ay masyadong naging mabait sa kanila. Pinalampas ang kanilang mga kasalanan. Habang nakikipagtalo si Tess sa kanilang depensa at kung paano nila pinabagsak ang ilang medyo seryosong mga kriminal, kinumbinsi ni Imis ang natitirang board ng agency na sundan sila. Binansagan ng media ang gang na mga internasyonal na terorista, kaya tumakas sila Roman, Tej, Ramsey at Han papuntang London. Inaalagaan ni Mia si Little Brian nang pasukin ang bahay ng isang team ng agency mercenaries. Sinubukan ni Mia na labanan sila habang nagtatago si Little Brian para lang mailigtas sila ni Jacob na nakontak ni Dom. Inihagis niya ang isang lalaki sa sahig at binatukan ang iba pang mga kontrabida sa paligid. Sinabihan ni Jacob si Mia na pumunta sa isang ligtas na lugar at siya na bahala sa kaligtasan ni Little Brian
hanggang sa makabalik si Dom. Muscle man equal to muscle truck, pero sedan lang pala dala ni Uncle. Hinanap ni Tess si Dom sa Italy at sinabi sa kanya kung sino si Dante na ipinaalam kay Dom kung bakit niya siya hinahabol. Humingi siya ng tulong sa pagpapawalang sala sa kanila at sa pagpapaalis kay Letty dahil dinala siya sa isang lihim na base ng ahensya. Nakipagpulong si Tess kay Letty at gumawa ng plano para mapaalis siya sa kanilang lokasyon at mailipat sa ibang lugar. Kunwari, inatake siya ni Letty para mailipat sa klinik. Pumunta si Dom sa isang street racing event para makipagkita kay Diogo, kasama ang isang dalagang nagngangalang Isabel na kilala ni Dom. Dumating si Dante at hinamon si Dom sa isang karera sa kalye kasama sina Diogo at Isabel. Sa panahon ng karera, pinapili ni Dante si Dom kung alin sa dalawa ang mamamatay dahil nag-set up siya ng mga bomba sa ilalim ng kanilang mga sasakyan. Tinangka ni Dom na pabagalin si Isabel habang pinasabog ni Dante si Diogo sa truck. Sinubukan pa rin ni Dante na puntahan si Isabel, ngunit kinat ni Dom ang sasakyan niya para hindi makalayo at bumaligtad ang kotse at natanggal ang bomba sa ilalim nito bago sumabog. Hinila siya ni Dom palabas ng nasusunog na auto habang si Dante ay nakalayo. Ang iba pang apat ay nakipagkita sa isang matandang kaibigan sa pag-hack ni Ramsey na nagngangalang Bowie. Nabawi ni Ramsey ang isang file at nalaman na ang kanyang surveillance system na God's Eye ay ginagamit ni Dante para i-target ang mga taong malapit kay Dom. Naubos ni Dante ang kanilang mga pondo, ngunit si Roman ay may nakuhang pera. Napilitan silang apat na hanapin si Deckard Shaw, Jason Statham, na nag-iisip na nandyan si Han upang labanan siya matapos ang kanyang pagtatangka na patayin siya, ngunit ang kanilang scuffle at nahinto sa pagdating ng mas maraming agency goons. Pinatay sila ni Shaw at nalaman mula kay Ramsey na ang kanyang ina na si Magdalene ay kabilang sa mga potensyal na target, kaya tumungo siya upang protektahan ang kanyang pamilya. Ang natitira sa gang ay nakahanap ng sasakyan para madala sila sa kaligtasan. Nagising si Letty sa isang pasilidad ng agency sa tabi ni Cipher. Hinak niya ang lugar upang igas ang mga guards at makaalis sila. Habang sinusubukan nilang tumakas, si Letty ay nag-udyok ng isang away na humantong sa kanila ng pagsuntok at pagsipa at paghagi sa isa't isa sa kagamitan. Pagkatapos nilang bumalik sa kanilang katinuan, sinubukan ni Letty na lumabas na di kasama si Cipher para lamang malaman na ang pasilidad ay nasa Antarctica. Nakipag-bonding si Jacob kay Little Brian at sinubukang makipag-blend sa kanya para maiwasan ang paghihinala. Sumakay sila ng eroplano kung saan inaalerto siya ng isang flight attendant na kaibigan ni Jacob sa presensya ng tatlo sa mga goons ni Dante. Pinatumban niya sila at inutusan ang stewardess na itago sila habang siya at si Little Brian ay sumakay sa isang lihim na kayak glider jet patungo sa Brazil. Nagising si Isabel sa apartment ni Dom kung saan sila nagsama noon ni Elena na siya pala ang nakatatandang kapatid ni Isabel. Sinabi niya kay Dom na palagi niyang nararamdaman na si Elena ang mas mabuting kapatid at iniisip kung maling kapatid ang namatay. Tiniyak ni Dom sa kanya na hindi iyon ang kaso. Sa tulong ni Isabel, nakita nila ang mga lumang file ni Elena kay Dante at nakita nila ang isang ari-arian niya na dikit sa isang abandonadong istasyon ng pulisya. Bumisita si Dom sa istasyon at nakahanap ng maraming video at recording niya at ng kanyang pamilya sa mga nakaraang taon. Tumawag at tinutuyan ni Dante si Dom tungkol sa pagpapahirap sa kanya bago siya mamatay, tulad ng itinuro sa kanya ng kanyang ama, na nakatingin sa labas ng bintana kay Isabel bago dumating si Ames upang arestuhin si Dom. Dinala si Dom sa parehong tulay kung saan nangyari ang pagnanakaw nang bombahin ni Dante ang convoy na naghahatid sa kanya. Isang face-off ang naganap sa tulay ng subukan ni Tess at Ames na ibagsak si Dante at ang kanyang mga goons, ngunit may sniper si Dante na bumaril sa kanilang dalawa nang wala sa komisyon bago ito ituro kay Isabel na inagaw ni Dante. Inalis ni Dom si Isabel habang kinukuha ni Dante ang God's Eye kay Tess, na ipinaalam kay Dom na malalaman niyang hanapin ang kanyang anak
bago makalayo. Dinala ni Isabel si Tess sa ligtas na lugar habang si Dom ay nakikipagkarera para hanapin si Little Brian sa tulong ni Imes. Sinusubaybayan ni Dante ang lokasyon ni na Jacob at Little Brian. Ngunit dumating si Jacob na may dalang sasakyan na puno ng kanyon na pumutok sa mga goons. Tinangka ni Little Brian na tumulong sa pamamagitan ng pag-akyat sa likod, ngunit nagbibigay ito kay Dante ng pagkakataong iswipe ang bata mula sa kotse. Inalerto ni Jacob si Dom bago niya maabot ang kanyang kapatid. Ibinaba si Dom sa isang jet sa kanyang sasakyan bago binaril ng dalawang sniper's chopper ni Dante ang kanyang sasakyan gamit ang mga harpoons. Ngunit pagkatapos ay nagmaneho si Dom mula sa tulay at pinagbangga ang dalawang chopper at sumabog. Pagkatapos ay binibigyan ni Jacob ng pagkakataon si Dom na tumakas sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa sarili. Pag-flip ng kanyang kotse na puno ng bomba papunta sa mga papasok na goons at lumabas sa isang trahedya, ngunit epic blaze of glory. Inabot ni Dom ang kotse ni Dante at pinaalis si Little Brian at pinasakay sa kotse ni Dom. Pagkatapos ay sinubukan ni Dante ang dalawang tanker ng langis na sugurin sina Dom at Little Brian sa ibabaw ng isang dam ng walang kawala. Isang eroplanong lulan. Ang iba pang gang ni Dom ay natamaan ng isang Stinger missile na pinakawalan ng walang iba kundi ni Imes na nagtatrabaho pala kay Dante mula pa noong haste sa Rio. Pinagmamasdan ni Dom ang pagbagsak ng kanyang mga kaibigan sa isang bundok. Ipinahayag ni Dante na naranasan ni Dom ang kanyang pagdurusa, maaari na siyang mamatay. Kaya ginawa ni Dom ang imposible. Pinaharurot ang kotse pababa sa dam habang ang mga tanker ay pumuputok sa isa't isa. Napinilit si Dom na itodo ang nitro upang malampasan ang kasunod na mga bolang apoy. Nang mukhang ligtas na sina Dom at Little Brian sa ibaba ng dam, meron pa palang inihanda si Dante na mga time bomb sa ibabaw ng dam upang pumutok sa loob ng ilang segundo. Nakatingin lang si Dom sa anak na may takot. Balik sa Antarctica. Lumabas sina Letty at Cypher mula sa pasilidad at nakita ang isang napakalaking submarino na lumabas mula sa yelo na pinapilot ni isang buhay na si Giselle Galgado. Si Letty ay tumingin sa gulat habang si Cypher ay mukhang pinlano noon pa man. Sa kalagitnaan ng mga kredito, isang pangkat ng mga pulis ang dumagsa sa isang inabandunang pasilidad ni Dante. Ang isa sa mga lalaki ay nakahanap ng isang nagri-ring na telepono at sinagot ito. Narinig ang boses ni Dante na nagmamarka sa kanya bilang kanyang susunod na target dahil siya ang taong personal na pumatay sa kanyang ama sa di makalimutang araw na iyon. Ang lalaki, syempre, ay walang iba kundi si Luke Hobbs, Dwayne Johnson. Sinabi lang niya kay Dante, "Hindi ako mahirap hanapin, ya some bitch." Thank you for watching. Please subscribe for more videos and hit the notification button.